Ikaw ay umano pinagbabantaan saka ginigipit ng isang kliyente mong abogado? Opo, hindi ko nga po alam kung ano yung gagawin. Araw-araw po, stress po ako, saka wala na po talaga akong maayos na tulog. Well, may iba pang ginawa, di ba? Parang pinost ka raw sa social media. Opo. Anong sinabi sa'yo? Hanggang sa malaman kung patay ka na, naku po, hindi kita titigilan, grabe. Bilang isang abogado, dapat maging professional tayo. And meron tayong sinasabing code of ethics na kung saan baka maybe mapilan ng complaint para mag-question ng kanyang license bilang isang abogado. Then meron pa siyang sinasabi, attorney, na Tulfo pa more. What death threat are you talking about? See you in court. Pagkasabi sa Tulfo na kaibigan ko, si Attorney Tungol. Ay, naku, nagbanggit pa ng ibang pangalan. I am not afraid of Tulfo. Grabe na, napakatapang naman magsalita nito. Attorney Batas, anong sa tingin ninyo? Abogado ba talaga yung kliyente nitong nandito sa ating palatuntunan? Kung abogado nga po siya, huwag na palalalain pa ang problema dahil siya pagsisisihan ang pagpasok ng kaso sa mga ganitong usapin. Magandang araw po. Ako nga po pala si Krista Espiritu. Kilala po ako bilang event host, event manager. Ako rin po ang may-ari ng Neo Alpha Events, and mainly ang pinoprovide po namin ay event host and event coordinator. Meron din po kami mga partnership sa iba't ibang suppliers tulad ng catering, lights and sounds at iba pa po. Pero mainly nga po is event host and event coordinators. So, nagkaroon po ako ng isang event booking for August 18 para po sa isang birthday and baptismal event nagaganapin sa Manila. Since sa Manila po siya gaganapin, inassign ko po siya sa Metro Manila team head po namin ng Neo Alpha Events. Ang nangyari po ay on the day na-receive ko, umaga po, na na-aksidente po yung team head namin sa Metro Manila team. Agad-agad nung nabasa ko yung text, yung notification na na-aksidente siya, agad ko pong in-inform yung kliyente ko na isa pong abogado. Hanggang sa naka-receive ako ng chat na pinagbabayad niya ako ng 50,000 pesos bilang moral damage daw, para daw po sa stress, sa abala na naganap na hindi sumipot yung tao ko. Sir Ben, Sir Carl, nagmamakawa po ko na sana matulungan niyo po ako at hindi ko po kasi alam kung anong dapat kong gawin. Kamusta ka naman ngayon? Napakabigat nung nilapit mo sa aming reklamo. Ikaw ay umano pinagbabantaan saka ginigipit ng isang kliyente mong abogado? Opo, hindi ko nga po alam kung ano yung gagawin. Araw-araw po, stress po ako, saka wala na po talaga akong maayos na tulog. Even yung sa trabaho ko po bilang VA, apektado na may mga times na kailangan ko umabsent kasi hindi po ako makapag-calls na maayos. Sobrang stress po talaga yung nararanasan ko. Pero balikan ko lang ha, paano ba nagsimula itong galit ng kliyente mong abogado? Ikaw ay event coordinator, di ba? Opo. Hindi raw nakadalo yung coordinator na inassign mo dun sa venue, sa Opo, sa event? nagising pa ako ng 5 a.m. kasi 5:30 po yung call time eh. Oo. 5 a.m. Nagising ako, nabasa ko kagad yung chat ng boyfriend ng assigned coordinator na na-aksidente daw. Na-aksidente yung coordinator, yung tao mo na, yung ka-team mo na Opo. nandun. So agad-agad po, wala akong ibang ginawa kundi message ko kagad yung client. Yung client. Pero that's the day ng event talaga, di ba? Kumbaga, very short na, last minute na. Opo, kaya Diba? nga po yung message ko po sa kanya noon, in-inform ko siya na na-aksidente po yung naka-assign, pero I'm working on para magkaroon ng replacement. Oo. Pero kung worst comes to worst na wala talagang replacement, nag-offer na ako na i-refund ko yung down payment niya. So, ang nangyari, wala kang nahanap na replacement. Hindi po. After nung message ko na yun, na in-inform ko siya, galit na po kagad si client. And then nagpakilala na po siya kagad na abogado siya. And then, right then and then, nakatanggap na po ako ng mga pang-iinsulto. So, hindi mo na rin talaga tinuloy yung paghahanap ng Opo, kasi kung maghahanap pa po ako, nakatanggap na ako ng mga threats, mga pang-iinsulto na scammer daw po ako, hindi daw ako legit. So, naisip ko, kung hahanapan ko pa to ng replacement, hindi na rin makaka-experience na maayos yung taong i-assign ko. Kagalitan, kung hindi maging maayos talaga Opo. yung... Well, may iba pang ginawa, di ba? Parang pinost ka raw sa social media. Is it true na, di ba? Kasi syempre, yung mukha mo ba, pinost din ng abogado umano? Opo. Anong sinabi sa'yo? Hanggang sa malaman kung patay ka na, naku po,
hindi kita titigilan. Grabe, napakabigat Sigurado nga na. ito yung kliyente mo. Opo. Siya talaga Siya to. po yun. Babae ba to or lalaki? Babae po. Babae. Okay, matanong ko lang, di ba of course may binayad yan, may fee yan. Binalik mo ba yung sinasabing pera? Agad-agad po, minalik ko po. Okay, so Magkano yun? Ang down payment niya po is 1,500 lang. 1,500. Apo. So, nirefund ko po agad. Oh my, wait, akala ko kasi, syempre yung pagmumula ng galit, akala ko kasi it's a big, kumbaga event talaga yung malaki, yung dinaw niya, everything is na lang, waiting for the event coordinator, tapos nawala. Yung pala, nag-down lang siya ng 1,500. Apo. At naibalik mo, tama? Apo. Ikaw ba, baka naman aggressive din kang mag-chat. Baka naman minumura mo din tong kliyente mo. Pagsagutan ka, tapos Oo. kaya Never. Kaya nagpakilala ganyan mo, siya mag-react. Paano mo hinandle yung kliyente mo nung sinabi mong bad news ma, may konting problema kami? Never po. Kasi una client po yan eh. I will never treat bad dun sa mga client ko. Saka, never naman sa entire life ko as host and coordinator na makipagbardagulan ako. Even yung hosting ko nga eh, never pa ako nag-host ng bardagulan eh. Professional lang po lagi yung approach ko. Well, para sa akin, no, I do understand na naibalik mo yung pera. But I think for her side naman as well, parang medyo, siguro emotion, very emotional and everything. Pero hindi din justified kung bakit umaabot sa ganun na punto. Buti sana kung tinakbuhan mo siya, hindi mo siya nire-replyan, hindi mo binigyan ng refund and Blinak everything. mo siya. Blinak mo siya. Yung typical Nakakabully galawan mo. ng scammer. But the fact na nakipagkausap ka pa at nanghihingi ka ng pasensya at binalik mo pa yung mismong 1,500, In fact, kaya siguro naggaganon yung mga message nung client. Kaya po nag-flare up kasi sinabi ko daw sa assign na tao ko. Sinabi ko daw sa kanya na hindi daw nag-down payment si client. So, syempre, bilang client, magagalit siya. Kaya naiintindihan ko So, siya. naumpisahan nung tao mo din talaga. Kung may Opo. konting problema tayo dun sa staff mo na hindi nakapunta. Opo. Okay, Pero pero- then again, sinalo go mo yung ahead. responsibility eh, Opo. tama? Ni-refund mo and explain mo na hindi makakapunta, gagawa mo ng paraan na papalitan mo. Pero it went on. Tuloy-tuloy pa eh. Hanggang ngayon ata, parang chinachat ka pa rin nung client mo. Nung nakaraan po, parang last Friday, ayun nga po yung, sabi niya, from 20K na hiningi niya na damage daw, 20,000? 20,000 po. Para saan daw yung 20,000? For moral damage daw po. damages. And then, nung sabi niya, pinatrabaho niya na daw ako, and then nalaman niya na daw yung mga details ko. Like, Pinatrabaho ka niya? opo, like yung address ko, full name and date of birth. okay. Dahil alam niya na daw yung details ko, 50K na daw yung demand niya. Ganito ha, gusto ko lang i-point out, no, bilang unang-una sa iyo siguro muna para maging balanse tayo dito. I do understand siguro na matindi ang pinagdaanan mo. But siguro kailangan ko na i-point out na maybe there's more or better management pagdating sa mga tao mo Opo. para maiwasan yung mga ganitong klaseng sitwasyon, or if not, kung sakali biglang mawala to, mag-disappear, may sasalo ka agad, Plan B. organized na siya. Dapat may mga plan B organized para at least hindi may stress yung kliyente mo. I just wanna point that out. But for the side naman siguro ng kabilang panig din, hindi ko din gusto yung sinasabi na kung ano-anong threats na binibigay. Kasi I do understand, bakit ang dami mo po sinasabi, i-filean mo na kaagad. If you're to dictate yung moral damages, 20,000, 50,000, 200,000, whatever it is, na dinidictate niya, dapat ang korte ang magsasabi nun based on their assessment. So kung may sinasabi siya or claiming na moral damages, edi mag-file siya. Bilang isang abogado, dapat maging professional tayo, presentable, and mayroon tayong sinasabing ethics, code of ethics. That could be a problem for her, kung willing ka naman din na-explore, and I think nakikinig din si Attorney Batas, na kung saan baka maybe ma-filean ng complaint para ma-question ang kanyang license bilang isang abogado. But let's see what Attorney Batas has to say on that. You know, Carl, marami pong katanungan dito sa isyong ito. Pangunahin, yung pong inyong gustong malaman, abogado ba talaga yung kliyente nitong nandito sa ating palatuntunan? Kasi kung abogado po siya, una, alam nung abogado na medyo sensitive yung kanyang mga sasabihin, sensitive yung kanyang gagawin, sapagkat po pwede pong magamit ito, Ginoong Carl, mga kababayan, upang siya ay ireklamo sa Korte Suprema. Kung meron man siyang reklamo, tama po kayo, Ginoong Carl. Ang tamang proseso riyan, lalo na po para sa isang abogado, magsampa na lang ng kaso. At baka po hindi pa na nagagawa ito ng abogadong yun. Kung abogado nga po siya, ang unang akbang po sa mga ganito ay ang pagpapadala ng demand letter, Ginoong Carl Tulfo. Demand letter muna, kahilingan na magpaliwanag kayo bakit hindi kayo nakatupad sa inyong tungkulin. Yun po yung unang-una doon. At kung wala kayong pagpapaliwanag na maayos,
sasampahan ko kayo ng kaso, pwede na lamang kung kayo ay magbabayad na sa akin kaagad ng danyos perjuicios. Doon po ililista niya ano yung mga danyos perjuicios. Hindi po yung magbabanta, mananakot, at kung ano-ano pa ang ibang sasabihin, Ginoong Carl Tulfo, yan pong lahat ay krimen. At maliban sa po pwedeng sampahan siya ng kaso sa Korte Suprema, sa Office of the Bar Confidant, para siya papanagutin sa unprofessional conduct as a lawyer, pwede rin po yung kasong kriminal, pagbabanta, pananakot, at kung ano-ano pa bang harassment. Tapos nadinig ko pa po, ipinopost na po siya, Ginoong Carl Tulfo, sa social media. Cyber libel na po yan, antimano. Attorney, no, matanong ko lang kasi ang sinasabi din ng abogado ng kabilang panig na magfa-file siya ng moral damages. Pwede ba din itong complainant natin na mag-file din ng sinasabing moral damages? Pwede po yun sapagkat unang-una, kahit po siya nagkamali, kahit po siya may pagkukulang, sabihin na natin ganon, Yes. hindi po makatwiran sa sino mang katransaksyon itong ating complainant na maisa-ilalim siya sa ganitong mga harassment. Dahil po dyan, nakapagdulot din ito ng takot at sa totoo lang, sobra po ang takot, wala po siyang remedyo eh. So yun po, napakabigat ng batayan nun. Ginoong Carl Tulfo. Pwede rin po siyang magdemanda, hindi na lamang po moral damages, kundi yung tinatawag natin actual damages. Ano ba yung actual damages? Yan po yung mga nasira sa kanya dahil sa posting. Nawalan siya ng kliyente, nawalan siya ng negosyo, ng trabaho, wala nang hanap buhay. Meron din po moral damages, yung pong hindi siya makatulog, hindi siya makakain, at pagkatapos nasa ilalim siya ng pangamba at pagkatakot dahil sa mga pagbabanta. Pwede rin po yun, Ginoong Carl Tulfo. Nakausap ng aming staff ang inireklamong abogado, tumanggi itong sumagot sa programa. Hindi raw siya natatakot sa complaint ni Krista dahil alam niyang nasa tama siya. Bukod ba doon ay nag-file na raw siya ng moral damages laban kay Krista at kailangan magbayad ng 200,000 pesos dahil sa stress niya sa pag-cancel nito sa event. Then meron pa siyang sinasabi, attorney, na Tulfo pa more. What death threat are you talking about? See you in court. BTW, pakisabi sa Tulfo na kaibigan ko, si Attorney Tungol. Ay, naku, nagbanggit pa ng ibang pangalan. I am not afraid of Tulfo. Ako ang nasa tama dito kahit saan mo pang anggulo tignan. Grabe na, napakatapang naman magsalita nito. Attorney Batas, ano sa tingin ninyo? Tayo po naghahanap ng kalutasan. Ngayon, kung ayaw po ng abogado ng kalutasan sa mabuting paraan, tingnan nga natin kung ano ang kanyang gagawin pagka itong complainant natin nag-umpisang magsampa ng kaso first sa Office of the Bar Confidant, kung abogado talaga yan. Second, sa kasong kriminal, sa piskalya. At third, sa kasong danyos perjuicios din sa mga regular civil courts. Magkakaroon po yan ng paglalaban, pero pakiusap na lang natin kung talagang abogado siya, hanapan na lang ng agarang kalutasan, huwag nang palalalain pa ang problema dahil tiyak pagsisisihan ang pagpasok ng kaso sa mga ganitong usapin. Ginoong Carl Tulfo. So, Attorney, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo muli. Maraming salamat sa iyo sa paglapit dito. Maging recommendation ko na lang kung talagang gusto mong patunayan na talaga wala kang pagkakamali. Kagaya nga sabi ni Attorney Batas, yung pagsasampa ng iba't ibang kaso laban sa kanya and even question ang kanyang pagiging abogado. Okay? So, nakuha mo naman yun, no? So, maraming salamat sa iyo dito sa paglapit sa hashtag Ibobitan Mo. Thank you po. Okay. At dyan tayo nagtatapos ngayong araw, hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka di iiwan. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ibobitag Mo.